September 4, ito na po yung iniwan ni Bagyong Enteng. Ayan po yung punong bumagsak po sa gitna po ng basketball court. Napakahaba po niyang puno ng kahoy. Naharangan po yung gitna ng basketball court. Napakakapal po ng putik na naiwan. Ayan po, buti hindi po na-damage yung bench, yung upuan sa pagbagsak po ng puno. Ayan po, makikita nyo po yung ugat na nakaangat na po. Hindi po masyadong lumubog yung mga ugat niya. Nasa ibabaw lang po. Kaya po madali pong bumagsak yung puno. Ito na po yung linis ni Bentong sa iskinita po ng tapat po ng simbahan. May mga naiwan pong putik. Lilinisin po niya yan ngayong araw na to. Then ito po yung sa simbahan. Meron din pong part na may mga putik-putik po. Aalisin po yan ni Bentong. Inuumpisahan na po ni Bentong yung paglilinis po sa iskinita para po malinis na po. Medyo nakadikit na po kasi sa semento yung mga putik na nasa gilid. Kaya kailangan po ng pala. Ayan po, marami din po yung putik na natuyo na. Kaya kailangan pong isisin. Ayan po sa gilid, marami din po. Kaya nililinis pong mabuti ni Bentong para maalis na po yung mga putik-putik sa gilid ng iskinita. Ito na po yung mga naiwang putik. Mamaya po ay dadakotin na po ni Bentong yan. Ito na po, nalinis na po ni Bentong. Naalis na po niya yung mga putik. Nadakot na din po niya. Sasairin niya lang po yung mga putik sa gilid. Ayan po. Uumpisahan na po ni Bentong yung putik sa tapat po ng simbahan. Kasi ang sagwa pong tingnan para mas maayos pong makita po yung simbahan na malinis po. Napakakapal pa rin po ng putik na yan, kaya po kailangan po niya gumamit ng wheelbarrow para mabitbit po yung mga putik papunta po pabalik doon sa basketball court sa gilid po. Doon na lang po niya ilalagay kasi sayang naman po yung putik, yung lupa po pala, sayang naman po yan. Ibabalik na lang po doon sa gilid po. Natanggal na po niya, may mga konti-konti pa rin pong mga naiwan, so kailangan na lang pong patuyuin yan para mawalis po. Dadalhin po yan ni Bentong doon po sa may basketball court sa gilid. Then ito naman po yung sa tapat po ng basketball court. Napakakapal din po ng putik na yan. Pero ilalagay na lang po yan sa taas ng gutter para po yung lupa magamit pa rin po. At maibalik po doon sa putik. Ayan po, nalinis na po ni Bentong. Inangat niya lang po yung mga putik sa taas para po hindi na po dalhin sa loob. May mga naiwan pong konti-konting mga putik. Kailangan na lang po yung patuyuin ulit para po mawalis na lang at maibalik po doon sa taas ng gutter. Yung tubig pong yan ay na-stagnant na po dyan kasi hindi na po makadali doon. Dahil medyo barado pa po yung sa tapat po ng clubhouse, kailangan pa pong linisin. Uumpisahan na po ni Bentong yung sa tapat naman po ng clubhouse. Makapal pa rin po yung putik dyan sa may kanal, kaya po kailangan din po niyang palahin yan. Then may mga naiwan din pong putik sa gilid-gilid po ng clubhouse, kaya po kailangan walisin din po ni Bentong yan. Ito na po yung sa tapat ng bahay ni PJ. So ito, natanggal niya na po yung putik. Inangat niya lang po dyan sa taas para hindi na po siya mahirapang ipasok po dun sa loob ng open space. So nilagay niya lang po yan sa gilid. Then ito na po yung sa malapit sa may gate. Ito po yung sobrang kapal ng putik na naipon na po. Kaya kailangan po niyan talagang limasin kasi kung hindi po yan maaalis, babara po yan sa drainage, magbabara po ang Uranus Street kapag hindi po yan alis. Kung nakikita nyo po, nilalagay po sa sako yung mga putik at nilagay niya po sa gilid para po matuyo.
And then para po nakaharang na rin po yung putik at hindi na po mag-wash out pagka binaha po ulit dyan. So nakikita nyo po napakakapal po ng putik na pinapala po ni Bentong. So napakahirap po talaga niyang hakutin. Kailangan po talagang ilagay lahat sa sako. Ayan, sobrang kapal po niyan. So sa gilid na lang po namin nilagay. Minabuti na po namin ilagay sa sako para po hindi na po ma-wash out sa susunod po na pagbaha. At para hindi na rin po pumasok sa drainage. Kasi pag pumasok po yan sa drainage, magbabara po uli yung drainage at may maaapektuhan na naman po ang buong subdivision dahil wala pong dadaluyan ng tubig. So, ayan po, napakasipag po ni Bentong sa paglilinis. Kaya nagpapasalamat po ako kay Bentong dahil siya po yung katulong namin para po maglinis ng Uranus Street. Weekly po yan para ma-maintain po yung paglilinis sa Uranus Street. So sa nakikita nyo po, naalis niya na po yung makapal na putik. Ito na lang po yung papalahin po niya. Later on, mawawala na rin po yan. Ayan, napakakapal po. Grabe po yan. Ilalagay po ni Bentong po dyan sa gilid. Tatalian lang po niya para hindi na po ma-wash out. So, ayan na po. Naalis na po lahat ni Bentong. Nandun na po siya sa dulo. Kung nakikita nyo, napakahaba po ng kanyang pinala. So, nandiyan po yung ibang mga putik. Yung iba po dinala niya po doon sa open space. Then, ito po yung tapat. Inalis niya rin po yung may mga putik din po dyan makakapal. Nalinis na rin po niya yan. So, konti-konting putik na lang po yan. Kailangan pong ipunin po ulit para mapala. So ayan na po. Winalis niya lang po yung gilid para yung tubig dumaloy po dun sa kanal. And then yung putik po para matuyo. So susunod, papalahin na po niya yan ulit para mas malinis na po yung itsura ng dadaanan. So nakita niyo po, ayan. Winalis niya rin po yung kabilang gilid para yung tubig po dumaloy po ng maayos papunta po sa drainage. Yung putik po yan, patutuyuin lang po yan and then papalahin po ulit.